ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, ang kanyang kadakilaan. Kahit na sa pagsambit lang ng ating mga labi, hindi tayo kaaya-aya doon, mga minamahal. Ang atin lang magagawa ay palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord, glory and to the Lord in Jesus' name. Amen. Praise the Lord, glory to God. Dito tayo sa ating pag-aaral, sa mixing pag-aaral salita ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Dito tayo mga minamahal sa aklat ni ng mga hari, ikalawang hari. Amen. Praise the Lord. Dito sa ikalawang hari, ang kabanata o unang hari, ang kabanata ay 18 at ang talata ay 22. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. Papunta po tayo sa 26. Amen. Praise the Lord. 22 to 26. 23 hanggang 6. 2 Kings chapter 18. First Kings chapter 18 verse 22 up to 26. Amen. Praise the Lord po. Chapter 23. First King chapter 18 verse 22 to 26 po. Okay. The First King chapter 18 verse 18 to 23. Chapter 18 verse 22 to 26. Amen po. Praise the Lord. Then said Elijah unto the people, I only remain a prophets of the Lord, but Baal's prophets are 450 men. Let them therefore give us 2 bullocks, and let them choose 1 bullock for themselves, and cut it in pieces, and lay it on the wood, and put no fire under. And I will dress the bullock, and lay it on the wood, and put no fire under. And call you all the name of your gods, and I will call all the names of the Lord. And the God that answered by fire, let him be God. And all the people answered and said, It is well spoken. And Elijah said unto the prophets of Baal, Choose you 1 bullock for yourselves, and dress it first, for you are many, and call on the name of your gods, but put no fire under. And they took the bullocks which were given them, and they dressed it, and called the name of Baal from morning even until noon, saying, O Baal, hear us. But there was no voice, nor any that answered. And they leaped upon the altar which was made. Amen. Praise the Lord. God bless po. Glory to God. Sa Tagalog po. Praise the Lord. Dito po sa unang hari, kapitulo 18, talata po ay 22, tuloy ang basa hanggang 26. Nang magkagayoy, sinabi ni Elias sa bayan, ako lamang ang naiwang propeta ng Panginoon. Ngunit ang mga propeta ni Baal ay 450 lalaki. Bigyan nga nila tayo ng 2 baka, at pumili sila sa ganang kanila ng 1 baka, at katayin at ilagay sa ibabaw ng kahoy, at huwag lagyan ng apoy sa ilalim. At ihahanda ko ang 1 baka at ilalagay ko sa kahoy, at hindi ko lalagyan ng apoy sa ilalim. At tawagan ninyo ang pangalan ng inyong Diyos, at tatawagan ko ang pangalan ng Panginoon. At ang Diyos na sumagot sa pamamagitan ng apoy ay siyang maging Diyos. At ang buong bayan ay sumagot at sinabi, mabuti ang pagkasabi. At sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, magsipili kayo ng 1 baka sa ganang inyong at inyong ihandang una, sapagkat kayo'y marami, at tawagin ninyo ang pangalan ng inyong Diyos. Ngunit huwag niyong lagyan ng apoy sa ilalim. At kanilang kinuha ang baka at ibinigay sa kanila, at kanilang inihanda at tinawagan ang pangalan ni Baal mula sa kinaumagan hanggang sa kitanghalian tapat. At nagsisipagsabi, O Baal, dinggin mo kami. Ngunit walang tinig o sino mang sumagot, at sila'y nagsisilukso sa sibing ng dambana at na ginawa. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamahal na Panginoon. God bless you po.
Glory and glory to God. Hallelujah. Ito po'y nasa paggugunita mga minamahal o nasa tunay na pangyayari sa buhay ni Prophet Elijah. Amen? Na nag-iisa na lang siya na natira. Doon mga minamahal kong mga kapatid sa lugar na yon dahil sa mga oras na yun mga minamahal, pinaghahabol ang mga propeta sa kautusan ni Jezreel mga minamahal na asawa ni Ahab at nag-iisa na lang si Elijah mga minamahal. Ngunit hindi siya natatakot mga minamahal na hinarap yung 250 prophets of Baal mga minamahal na 250 or kung hindi ako nagkakamali 450. Hindi siya natatakot mga minamahal na hamunin sa isang labanan mga minamahal. Ang labanang yaon ay hindi pangkaraniwang labanan mga minamahal. Ito ay paligsahan upang mapapatunayan kung totoo ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Amen? At nangyari nga mga minamahal na talaga namang ang Diyos na tinatawagan kung ito'y totoo, ay talagang makikinig. Pero kapag ang Diyos na tinatawagan ay kahoy, bato o simento, wala talagang makikinig sa iyo. Amen? At napapatunayan mga minamahal kung sino ang naglilingkod sa buong katotohanan. Hindi lang sa isang lugar mga minamahal, kung hindi ito'y malalaman sa buong daigdigan. Dahil ang tinatawag na fame ng tinatawag na Diyos na makapangyarihan at buhay ay makikita at malalaman. Amen. Praise the Lord. Glory to God. At itong si Prophet Elijah mga minamahal, talagang kung ituloy natin ang pagbasa, talagang nananalo siya mga minamahal kong mga kapatid, kahit nag-isa lang siya mga minamahal. At ang propeta ni Baal, silang lahat ay napapahiya. Hindi lang napapahiya mga minamahal. Pinuksa sila sa sangkatauhan doon sa lugar na yon mga minamahal. Dahil nalalaman na hindi sila tunay na mga tauhan ng Diyos na buhay. Sila ay tinatawag na bulaang mga tao. Mga ngaral na bulaan na wala sa katotohanan. Ay, makikita natin yan mga minamahal kong mga kapatid, yung buhay ni Elijah, kung ating mababasa yung whole chapter mga minamahal, talaga namang makulay. Marami siyang ginawang tinatawag na kagilag-ilalas o kamangha-mangha ding gawa mga minamahal dahil ang Diyos ay sumasa kanya. Amen? Meron siyang babaeng bao mga minamahal na pinagsabihan sa sirapat mga minamahal at nung nakinig sa kanya, pinagpapala ang babaeng ito. At si Elijah mga minamahal, kinikilala na propeta mga minamahal doon sa kapanahon ng yaon. At hindi lang sa kapanahon ng yaon mga minamahal, dahil yung kaniyang tinatawag na mga ginagawa ay naitatak mga minamahal sa Biblia at ito ngayon ay ating nababasa at ating pinanampalatayanan. Natutoo pala ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, and Diyos ni Jacob. Totoo pala mga minamahal kong mga kapatid. At tayong lahat nung naniniwala ay tunay na pinagpapala. Amen. Praise. So palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus Kristo. Glory and glory to God. Ituloy natin muna ang basa mga minamahal. Dito po tayo sa 36. Tuloy sa 36 up to 38. Dito po mga minamahal kong mga kapatid. Yung tatlong verse na ito ang magkumpleto mga minamahal. The book of 2 Kings, chapter 18, verse 36 to 38. And it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me.
that these people will know that thou art the Lord God, that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt of sacrifice and the woods and the stones and the dust and licked up the water that was in the trench. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Sa Tagalog po. Praise the Lord. Dito po sa talata 36 hanggang 38 ng unang hari, 18. At nangyari sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon, na si Elias na propeta ay lumapit at nagsabi, O Panginoon, na Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel, ipakilala ka sa araw na ito na ikaw Diyos sa Israel at ako ang iyong lingkod at aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong salita. Dinggin mo ako, O Panginoon, dinggin mo ako upang matalastas ng bayang ito na ikaw na Panginoon ay Diyos at iyong pinanumbalik ang kanilang puso. Nang magkagayon, ang apoy ng Panginoon ay nalaglag at sinupok ang handog na sunugin at ang kahoy at ang mga bato at ang alabok ay hinimuran ang tubig na nasa hukay. Amen. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. So dito na tayo mga minamahal sa katotohanan na nangyayari mga minamahal. Anong kaibahan noong nanalangin si Elijah at yung nalalangin yung 450 prophets? Di ba walang kaibahan mga minamahal? Kasi pareho silang nananalangin. Amen? Pero si Elijah dinidinig. Yung 450 prophets mga minamahal ni Baal, hindi. Si Elijah nag-iisa, sila marami. Pero hindi sila dinidinig mga minamahal. May kaibahan talaga mga minamahal. Sa bawat pananalangin, pari-pariho mga minamahal. Pero ang pinakaunang punto doon mga minamahal, kung sino ang pinanalanginan, kung kilala mo ang tinatawagan mo. Amen, praise the Lord. Ang pangalawa, yung puso na tunay at dalisay habang nananalangin ka. Ngayon mga minamahal, dinidinig si Prophet Elijah. Tinupok lahat mga minamahal kong mga kapatid na alay. Walang apoy na sinisindihan, kung hindi ang Diyos na Espiritu na nasa kalangitan, mga minamahal, nagpababa ng apoy at tinupok yung tinatawag na alay na handog ni Elijah. Palakpakan muna natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, sa katauhan ni Elijah, makikita natin ang katauhan ng nangunguna sa ministeryong ito. Amen? Na hindi natatakot mga minamahal kong mga kapatid na hamunin ang nasa mga relihiyon o anumang klaseng pananampalataya. Hindi siya natatakot mga minamahal dahil alam niya na ang kanyang tinatawagan ay tutugon sa kanya. Ang ibig sabihin mga minamahal, left and right ang tinatawag na pagpapala. Pagka ang Diyos na tinatawagan mo ay totoo, ang Diyos na tinatawagan mo ay buhay na buhay at espiritu. Palakpakan ang ating pinakamahal na Panginoong Jesucristo. Doon sa dako ng talipaw, mga minamahal, masasabi natin na nagkakatawang Elijah ang ating iginagalang mahal na pastor. Dahil hindi basta-basta ang kanilang sinusong doon, mga minamahal kong mga kapatid. Si Elijah, mga minamahal, noong nakikita niya ang tinatawag na tagumpay sa mahal na Panginoong Jesucristo, di ba fame siya mga minamahal? Kilalang kilala siya mga minamahal? Pero may bagay doon mga minamahal na ating mababasa mga minamahal, doon sa una na susulat mga minamahal, na si Elijah mga minamahal ay pinatatago ng mahal na Panginoon doon sa Cheret mga minamahal. Nasa isang isolated area siya sa dako ng Jordan. Pinagtatago siya doon sa brook mga minamahal. Pero alam natin si Elijah, makapangyarihan. Alam natin si Elijah, mga minamahal kong mga kapatid, sa kanyang pananalangin, ang bata na matay, pinanalanginan niya na buhay. Ang babaeng bao na ang kanilang pangkabuhayan wala na, nung sumunod siya sa utos ni Elijah, pinagpapala siya mga minamahal. Hindi naubusan ang kanilang lulutuin hanggang dumating yung tag-ulan. Nananalangin si Elijah mga minamahal, doon sa dako ng Israel mga minamahal,
na hindi magpapaulan, 3 years and a half, hindi nagpapaulan. Anong masasabi natin sa katauhan ni Elijah? Di po ba mga minamahal, pinakikinggan sa mahal na Panginoon? Di po ba mga minamahal kung mga propeta talaga siya sa mahal na Panginoon? Kung ano ang kanyang sinasabi sa mahal, pinakikinggan at tinutugon sa ating dakilang Diyos na buhay. Pero isang araw mga minamahal, doon sa mga panalong ito, doon sa mga tagumpay na ito, pinatatago siya sa mahal na Panginoon doon sa dako ng Cherit. Sa Brook, mga minamahal kong mga kapatid, isolated area sa dako ng Jordan. Pinatatago siya doon. Bakit? Kasi papatayin siya, hahabulin siya mga minamahal. Doon sa mga tao doon, mga minamahal kong mga kapatid. Siya na lang ang nag-iisang propeta, hahabulin siya mga minamahal at papatayin pa. Ngayon mga minamahal kong mga kapatid, noong nandoon na siya, si Elijah mga minamahal, hindi pangkaraniwan ang kanyang nararamdaman. Pero noong siya po mga minamahal kong mga kapatid, ay nananalangin na pinakikinggan sa mahal na Panginoon, siyempre mga minamahal, yung puso talaga naman, masayang masaya. Pero noong nandoon na siya mga minamahal, tumago siya doon sa Cherith mga minamahal, doon sa brook na yun mga minamahal, mayroong kunting tubig na umaagas mga minamahal kong mga kapatid. Ang kaniya pong tinatawag na kalagayan ay hindi po basta mga minamahal. Talagang depressed si Elijah mga minamahal. Hindi basta-basta ang kanyang nararamdaman na hirap sa kanyang kalooban, maging sa kanyang buong buhay mga minamahal. Napakabigat doon. At ang sabi ng mahal na Panginoon, basahin po natin, at ang sabi ng mahal na Panginoon, padalhan kita dyan, iinom ka ng tubig dyan sa brook, at padalhan kita ng ravin. Yung ravin na ito, ang siyang magpifeed sa iyo. Ang ravin, alam natin yung ravin mga minamahal, yung sa aming salita, ito'y tatawaging uwak. Malaking ibon mga minamahal na maitim. At alam natin yung ravin na ito mga minamahal ay unclean bird. Hindi siya malinis na bird mga minamahal. Sa mga scientist, ang sabi nila, ang bird na ito ay hindi pangkaraniwan. Pakibasa po. Kasi dito na tayo sa 1 King chapter 17 verse 3 up to 7. Amen. Praise the Lord. 1 King chapter 17, verse 7. Chapter 17 verse 3 to 7. Verse 3 to 7. Amen. Get thee hence and turn thee eastward and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan. It shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. So he went and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. And the ravens brought him bread and fresh in the morning, and bread and fresh in the evening, and he drank of the brook. And it come to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Sa Tagalog po. Ito po sa unang hari, kapitulo 17, talata po ay 3, tuloy ang basa hanggang 7. Umalis ka rito, at lumiko ka sa dakong silangan, at magkubli ka sa tabi ng batis Cherith, na sa tapat ng Jordan. At mangyari na ikaw ay inom sa batis, at aking inuutos sa mga uwak na pakainin ka roon. Sa gayoy naparoon siya, at ginawa ang ayon sa salita ng Panginoon, sapagkat siya'y pumaroon at tumahan sa tabi ng batis Cherith, na nasa tapat ng Jordan. At dinaldalhan siya ng tinapay at laman ng mga uwak sa umaga, at tinapay at laman sa hapon, at siya'y umiinom sa batis. At nangyari pagkaraan ng sanggayon na ang batis ay natuyo, sapagkat walang ulan sa lupain. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Mga minamahal, dito na tayo mga minamahal. Si Elijah, tumago doon sa dako ng Cherith mga minamahal, sa brook na yon. At ang sabi ng mahal na Panginoon, ang mga uwak ay kanyang uutusan na padalhan siya ng pagkain. 2 beses sa isang araw. Sa umaga, magdadala ang uwak ng bread and flesh. Sa gabi, magdadala na naman mga minamahal at pakakainin si Elijah. Mga minamahal, sa buhay natin,
Alam natin na ang mahal na Panginoong Jesucristo hindi nagkukulang. He is the great provider. Pero sometimes, mga minamahal kong mga kapatid, isipin natin lagi ito. Ilagay natin sa ating isip, mga minamahal. May mga bagay na mangyayari na hindi natin kung minsan inaasahan. Sa kasaganahang buhay, mga minamahal, napakaganda. Pero sa bagay na ito ni Elijah, mga minamahal, propeta siya, dapat kilalanin. Alam natin ang propeta, mga minamahal, talaga naman Pag pupunta tayo sa Pilipinas, makikita natin ang propeta, double honor tayo, mga minamahal. Amen? Hindi basta-basta ang propeta, mga minamahal. Maging ang kanyang mga offspring. Hindi basta-basta. Pagdating dito ni Elijah, mga minamahal, tinan mo, mga minamahal. Pinatatago na doon sa yungib, mga minamahal kong mga kapatid, at walang nagsusupply na ibang tao o pagkain na dinadala ng tao. Uwak pa, mga minamahal. Alam natin, ang uwak, pinaka-dirty na bird, mga minamahal kong mga kapatid. Pinadalhan ng mahal na Panginoon. May tinatawag na flesh and bread. Paano kaya, mga minamahal, ang uwak magdala ng pagkain? Bake lang yung kanya, mga minamahal, at saka yung clothes niya, mga minamahal. Paano kaya dalhin niya, mga minamahal kong mga kapatid? Si Elijah, kayo nung nakakita doon, mga minamahal, ano ka nang nararamdaman ni Elijah, mga minamahal? Amen? Bakit hindi na lang, mga minamahal kong mga kapatid, ang mahal na Panginoon, nagpapadala doon, mga minamahal, ng pagkain sa buong buwan, sa buong taon, mga minamahal, nandoon si Elijah. Bakit araw-araw? Pwede namang gawin ng mahal na Panginoon na buong linggo. Ibig sabihin, mga minamahal, kagaya natin. Sa atin, mga minamahal, pag tayo nag-grocery, isang linggo talaga, puno yung freezer natin, mga minamahal. Amen? Bakit? Kasi ganun tayo Ayaw natin, mga minamahal kong mga kapatid, maubusan. Ayaw nating mag-alala. Gusto natin, mga minamahal, talagang intak lahat. Pero tingnan mo, mahal na Panginoon, ang hari sa lahat ng mga hari, propeta, mga minamahal, ang finifeed ng mahal na Panginoon sa pamamagitan pa ng uwak. 2 beses sa isang araw, sa araw at sa gabi. Kasi gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na ang tao hindi magtitiwala sa kanyang sarili at kung ano ang mayroon siya ngayon. Dahil sa katotohanan, ang buhay is uncertain po, mga minamahal. Ang buhay ay walang kasiguruhan. Ang tao, mga minamahal kong mga kapatid, sa kanyang pag-iisip, mga minamahal, laging nasa seguridad. Laging puno ang bangko. Laging mayroong imbak. Laging mayroong naiipon. Laging mayroong nakikita, mga minamahal kong mga kapatid. Kahit na sa mga gamit, mga minamahal, kailangan mayroong laging ganito. Kailangan mayroong laging ganyan, mga minamahal. Pero sa mahal na Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, ang propeta, pinifeed ng uwak, mga minamahal. Hindi ba nga, mga minamahal kong mga kapatid, kung iisipin natin, mga minamahal, na ang mahal na Panginoon pala, mga minamahal, ay magpo-provide siya, kagaya ng kanyang tinuturo, give us this day our daily bread. Bakit araw-araw, mga minamahal kong mga kapatid, hindi na lang give us this day, or give us this week our daily bread. Give us this month our daily bread, mga minamahal. Give us this year, the whole consumption, mga minamahal kong mga kapatid. Bakit araw-araw? Kasi sa araw-araw, mga minamahal, the more na sa araw-araw ka nagsusumamo sa mahal na Panginoon, araw-araw din ang mahal na Panginoon na malapit sa atin. Ang tinatawag, mga minamahal kong mga kapatid, na satisfaction sa araw na yan, mga minamahal, magpapalayo sa atin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang satisfaction, gaya ng sinasabi ng mahal na Panginoon, sufficient for the day is evil. Pag sumubra, kaya nga si Elijah, mga may pinifeed lang ng mahal na Panginoon, isa sa araw, isa sa gabi. Hindi siya nagsusubra doon, mga minamahal kong mga kapatid. Gaya ng sinabi ni Solomon, huwag mo akong payamanin. Baka ako'y hindi na makakilala sa iyo. Huwag mo rin akong pahirapan, baka magnanakaw ako sa iyo. Amen po ba, mga minamahal? Medyo hindi natin nakukuha ito, mga minamahal, pero makukuha natin ito. Ang gusto ng mahal na Panginoon, na sa bawat oras, sa bawat minuto at segundo ng ating mga buhay, hindi tayo aasa sa ating mga kakayanan.
Hindi tayo aasa sa lahat ng ating mga nalalaman. Hindi tayo aasa, mga minamahal, na maganda ang ating trabaho. Maganda ang ating mga negosyo. Mayroon tayong mga posisyon. All worshipers, wake up. Kasi mga minamahal, sa katotohanan, pag ang tao ay laging supisyente sa kanilang mga buhay, malilimutan nila ang mahal na Panginoong Hesukristo. Tingnan natin, mga minamahal, dati-rati, mga minamahal, ang kainitan sa dako ng Pilipinas. Terrible, mga minamahal. Nag-aayuno na ilang buwan, mga minamahal kong ilang araw, mga minamahal kong mga kapatid. Pagdating sa isang lugar na kung saan nandoon na ang kanyang pangangailangan, hindi na nakakadalo. Bakit? I have a job. I have money. Okay na ako. Nakuha ba natin ang punto, mga minamahal? Pag ang tao binibless ng sobra-sobra sa mahal na Panginoon, ito'y isang maging bagay na makakawala sa kanya, mga minamahal. Pag ang tao sumusubra na ang pagpapala, mga minamahal kong mga kapatid, malamang na makakalimutan niya ang mahal na Panginoon. Sa katotohanan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay ay nagbe-bless sa atin araw-araw. Hindi po sumusubra sa ating pangangailangan. Hindi po sumusubra. Dahil kapag sumusubra ito, mga minamahal, tingnan natin, mga minamahal, kung makabadala ang dating pinagpapala. Ngayon, testimonyo na lang ang natitira. Wala na ang nagtitestify, mga minamahal. Pero tingnan natin, mga minamahal, ang sa araw-araw, mga minamahal kong mga kapatid, laging nagsusumamo sa mahal na Panginoon. Wala kong minsang pamasahe. Wala kong minsang makain, mga minamahal. Wala kong minsan magagamit. Hindi makapag-aral ang mga bata dahil walang pamasahe, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi makapunta sa lugar na kanya pupuntahan. Kung minsan papunta sa gawain, mga minamahal, walang pamasahe. Anong ginagawa? Naglalakad. Sa kanyang paglalakad, lalo siyang lumalapit sa mahal na Panginoon. Lalo siyang nagsusumikap na ang mahal na Panginoong Hesukristo didinig sa kanyang pananalangin. Amen? Pero tingnan natin, mga minamahal kong mga kapatid, ang mga pinagpapala na. Nawawala, mga minamahal kong mga kapatid, ang dating saya at sigla. Bakit, mga minamahal? For where your treasure is, there also your heart be. Wala bang palakpak sa mahal na Panginoon? Kapag ang treasure mo, mga minamahal, nandoon ang puso mo, ang nais ng mahal na Panginoon na ang treasure natin, mga minamahal, nasa Kanya lamang. Ang nais ng mahal na Panginoon na magtitiwala tayo sa Kanya lamang, hindi sa ating kakayanan. Tingnan natin ang mga testimonyo natin na papakinggan. Pinagpapalang lubos, mga minamahal, sa ating pinakamahal na Panginoon Hesukristo. Maging ang Kanyang tuition fees, sagot, mga minamahal kong mga kapatid, sa Meralco. Maging lahat ng Kanyang pangangailangan, bagong libro sa bawat semester, lahat libre, mga minamahal. Pero anong sabi? Ang lahat ng ito ay hindi dahil sa akin. Ang lahat ng ito ay galing lamang sa mahal na Panginoong Hesukristo. Yun ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon ipapaintindi sa atin sa buhay ni Elijah. Na mga minamahal kong mga kapatid, kung minsan tayo'y nasa kasaganahan, pero kung minsan din, mga minamahal kong mga kapatid, tayo'y nasa kawalan. Upang tayo, mga minamahal, ay magtitiwala sa mahal na Panginoon nang hindi ito mawawalay, mga minamahal. Ating iisipin na ang tao walang magagawa. Merong tao, mga minamahal, napakalaki ang negosyo. Napakalaki ang kaniyang tinatawag na asset, mga minamahal. Isang araw, na-found out na lang, nagpa-doktor siya, mga minamahal, isang araw, mayroon pala siyang cancer. Doon sa cancer na yun, mga minamahal kong mga kapatid, nag-rearrange agad ang kanyang buhay. Nais na mahal na Panginoon Hesukristo, kung minsan ang ating mga buhay ma-rearrange din, mga minamahal kong mga kapatid, para matuto tayo na tatawag sa ating pinakamahal na Panginoong Hesukristo. Dahil kapag ang buhay ng tao nasa kasaganahan, mga minamahal, sadyang kanyang makakalimutan na mayroon palang tunay na nagpapala sa kanya. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesukristo. Glory and glory to God. Si Elijah hindi pinagtambakan ng mahal na Panginoong Hesukristo ng pagkain. Hindi. Kung hindi, sa araw, ubusin niya yan, mga minamahal. Sa gabi, pagdalhan siya ng uwak ng pagkain, uubusin lang niya na yung mga minamahal ko. Walang extra. Bakit? Sa bawat sobra, mga minamahal, doon ang tao
madadaya sa kaaway, mga minamahal kong mga kapatid. Mayroong nagpatotoo na dati-rati wala pa siya, mga minamahal, nung pinagpapala, mga minamahal. Dati-rati, mga minamahal, tapat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Wednesday, Friday, Saturday, Sunday. Pero nung pinagpapala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, wala na. Nakalimutan na ang Wednesday dahil kita pa yun. Nakalimutan na ang Friday, mga minamahal, dahil marami daw delivery. Nakalimutan na ang Sunday dahil doon lalakas lalo ang kaniyang benta. O tingnan mo, mga minamahal, dumating ang panahon. Hindi na siya sa mahal na Panginoon Jesucristo tapat na naglilingkod. Binagsak siya sa ating dakilang Diyos na buhay. Nung binagsak siya, mga minamahal kong mga kapatid, doon na naman siya nagsusumamo. Ang ibig sabihin, pag ang tao, mga minamahal, wala sa kasaganahan, mga minamahal, kakapit at kakapit siya sa mahal na Panginoon. Magre-rely siya sa dakilang Diyos instead na magre-rely siya sa kanyang sarili. Magre-rely ka at magtatrust ka sa mahal na Panginoon instead magtrust tayo sa ating mga sarili. Dahil sa katotohanan, ang sarili natin ay walang magagawa. Ngunit kung sa Diyos tayo magtitiwala, mga minamahal, si Elijah, mga minamahal kong mga kapatid, hindi niya iisipin, o gumabi na naman. Baka hindi ako padalhan dito sa mahal na Panginoon ng pagkain. O umaga na naman, baka hindi ako. Wala noon ni Elijah, mga minamahal. Dahil alam niya na ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran, tapat sa kanya. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Tapat nga ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa mga taong hindi naglilingkod. Tingnan mo, mga minamahal, sa kapaligiran. Tapat ang mahal na Panginoon dyan. Hindi yan naglilingkod sa mahal. Hindi tayo nanghuhusga. Nagsasabi lang tayo ng totoo, mga minamahal. Hindi yan naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pero tingnan mo ang kanilang mga tinatawag na ari-arian. Marami, mga minamahal kong mga kapatid. Tingnan mo sa atin. Kung minsan, mga minamahal, pagkatapos padala doon sa Pilipinas, wala nang natira. Bakit? Nagtatrabaho naman tayo Sinadya, yun ang mahal na Panginoon Jesucristo upang hindi tayo mapalayo sa Kanya. Sinadya ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, kung minsan tayo ay mawalan, mga minamahal, dahil sa ating pagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, kasaganahan ang Kanyang ibabalik sa atin. Hindi lang kasi, mga minamahal, kayamanan na makikita sa mga mata ang nais ng mahal na Panginoon. Ang kayamanan na gusto ng ating dakilang Diyos na ibibigay sa atin, mga minamahal, buong-buo, mga minamahal. Kayamanan na ibibigay niya sa lupa hanggang magpapatuloy ito sa langit. Dahil ang kayamanan sa lupa, mga minamahal, pag natatabunan ng lahar, pag niyanig ng lindol, pag natatabunan ng tsunami, wala na. Pero ang kayamanan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal kong mga kapatid, tabunan man ng kanyon, mga minamahal, irapido man ng machine gun, mga minamahal, sa dako ng talipaw, hulo-sulo, mga minamahal. Hindi man sila pakakainin, mga minamahal kong mga kapatid, ng ilang araw. Magpapasting man sila ng ilang buwan, mga minamahal. Pero ang kayamanang ito hindi nawawala. Ang kayamanang ito ay nagpapatuloy, mga minamahal. Yun ang nais ng ating dakilang Diyos na buhay. Napakalayo ang tinatawag na talipaw, hulo-sulo, mga minamahal. Pero dahil sa tinatawag na pag-ibig ng ating dakilang Diyos na buhay, narating ng ating iginagalang mahal na pastor. At ang tinatawag na bagay na yun, mga minamahal, mula noon at hanggang ngayon, hindi yan malilimutan. Naging tatak yan, mga minamahal kong mga kapatid. Ganon na ganon ang nangyari ni Elijah, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi malilimutan sa buong sambahayan, mga minamahal kong mga kapatid, ng ating dakilang Diyos na buhay ang nangyayaring ito. Dahil sa katotohanan, mga minamahal, tayo man ay nasa kasaganahan. Ngunit ang ating tinatawag na pananampalataya, kung ito'y nawawalay sa ating dakilang Diyos, wala ding kabuluhan ang lahat ng bagay. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesucristo. Glory and glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Life is so uncertain. You can stand and laugh. Got a nice job, beautiful car, beautiful houses. Mga friends natin, marami, mga minamahal. But all of the sudden, minsan, mga minamahal kong mga kapatid, mawawala yan. Pahihintulutan sa ating pinakamahal na Panginoon. God lets those things happen
to move us from self-sufficiency to God-sufficiency. Kasi ang sufficiency ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal kong mga kapatid, ay banal. Hindi kagaya sa atin. From self-reliance to God-reliance. From trusting in our own ability to trust God. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Elijah had enough, but it did not come to him in the nicest way as what we understand. Because we cannot imagine that paano kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang pinakamaruming hayop sa balat ng lupa, mga minamahal, siyang magpapakain sa atin. Amen? Mayroon nga lang tayong makikita, huwag ka dyan, kasi ano yan, maano ka sa espiritu niyan. Makita mo mga minamahal? Ano pa kapag pinakain ka mga hayop pa, mga minamahal kong mga kapatid? Ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay ni Elijah yun, mga minamahal, upang para sa atin maging picture out natin, mga minamahal, na kahit na ba ang pinakamarumi, mga minamahal, gagamitin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Just to swallow our pride sometimes. Sometimes, mga minamahal, kasi ang tao may pride. Kaya gagamitin ito ng ating dakilang Diyos na buhay para mapapatunayan, mga minamahal, na ang pride ng tao ay wala na sa kanya. Kung meron man, mga minamahal, kukunti na. Pride will not going to defeat us. Pero tayo ang dapat magro-rule sa tinatawag na pride. Kaya yan pinapahintulutan sa mahal na Panginoon na kung minsan mayroong high tide, mayroong low tide. Amen? Mayroong kasaganahan, mayroon ding kawalan. Pinapahintulutan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesukristo upang ang ating mga sarili, mga minamahal, hindi madali sa kaaway. Kasi ang kaaway, mga minamahal, napaka-deceiving po sa kanya, mga minamahal kong mga kapatid. But we know that our God is in heaven. He hath done whatsoever He hath placed, mga minamahal kong mga kapatid. Kung siya'y magpapaulan, siya'y magpapaulan. Kung siya'y magbibigay ng drought, siya'y magbibigay ng drought, mga minamahal. Amen? Kung siya'y magpapala, siya'y magpapala. Kung siya po, mga minamahal, ang mag-aalis, siya ang mag-aalis, mga minamahal kong mga kapatid. Ang ibig sabihin, keep on holding your faith and believing all the time. Keep trusting on Him. Dahil kung ating magawa ang bagay na ito, hindi tayo mapapahiya o mapapanglawman sa ating mga buhay at sa ating kinatatayuan at ating kinalalagyan. Darating man ang mga pagsubok. Tingnan mo, mga minamahal kong mga kapatid, ang daming Kristiyano na nawalay, mga minamahal. Bakit? Kasi hindi nila alam itong mga bagay na ito. Ang nais ng tao, pagpapala at pagpapala at pagpapala lang. Pagdating, mga minamahal kong mga kapatid, ng paglilinis, wala na. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, sa bawat isa sa atin, isang napakalaking paalaala na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi lahat lang pagpapala. Mayroon ding paglilinis, mga minamahal kong. Si Elijah, propeta, pinakikinggan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesukristo. Nagpapaulan ng apoy mula sa langit, mga minamahal. Ngunit sinubok sa ating dakilang Diyos na buhay. Nagtago na lang sa dako ng yungib, mga minamahal. Natulog na lang doon, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi na siya lumalabas. Pinapakain na lang ng uwak, mga minamahal kong mga kapatid. Ngunit malalaman natin dito, mga minamahal, na kahit na sa ganung kalagayan, mga minamahal, ang Diyos ay hindi siya nakalilimutan. Ang tao kung minsan kung nasa tinatawag na kapighatian o kabigatan, masasabi niya agad, makukwestiyon agad ng mahal na Panginoon, bakit ganito ang nangyayari, mahal na Panginoon? Ang tao pinagpapala sa mahal na Panginoon, pero hindi siya pagpapalain pag hindi siya kikilos. Kagaya natin, mga minamahal. Alam natin na ang Diyos ay buhay. Alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan. Subukan mo hindi magtrabaho. Tingnan natin. Amen po ba, mga minamahal? Tayo ay pinagpapala sa mahal na Panginoon dahil tayo, mga minamahal kong mga kapatid, ay kumikilos. Amen po ba, mga minamahal? Subukan mong umabsent kung susulduhan ka sa amo natin. Walang susweldo sa atin, mga minamahal kong mga kapatid. Tayo ay pagpapalain, mga minamahal, kung minsan, mga minamahal, kulang pa. Amen? Tayo ay pinagpapala, pero kung minsan, mga minamahal kong mga kapatid, hindi sapat. Bakit, mga minamahal? Para tayo lalong magtitiwala sa mahal na Panginoon at iisipin natin na sa ating kakayanan, wala tayong mapapala. Sa ating tinatawag na talento o narating man,
wala itong magagawa. Kung hindi ang lahat ng bagay ay nasa mahal na Panginoong Hesus lamang. He is the source of blessings. Kahit ano pang narating ng tao, mga minamahal kong mga kapatid. Kahit sino pa ang isang taong yun, mga minamahal. Kung siya ay unti-unting lumiliban at unti-unting umaalis doon sa tinatawag na presensya ng mahal na Panginoon. Kahit sabihin niya na, nasa mahal na Panginoon pa rin ako. Nananalangin na naman ako. Nanonood naman ako ng webcast. Mga minamahal. Salita na lang yun. Kagaya ng testimonyo, naiwan na lang. Pero ang nagtestimonyo, wala na. Pero tayo mga minamahal, na nandito at napakinggan natin ang salitang ito, aware tayo doon sa mga bagay na yun, mga minamahal. Na pag sinasalita ng mahal na Panginoon, mangyayari. Pag sinasalita ng mahal na Panginoon, ang ating pananampalatayan, mangyayari. Kaya wala tayong dapat ipag-alala. Darating man ang tinatawag na kapighatian, darating man ang tinatawag na question, mga minamahal kong mga kapatid, sa buhay ng tao, mga minamahal, ngunit may Diyos tayong malaki na pinagsisilbihan. Ang Diyos natin ay malaki, mga minamahal, kaysa problema natin, mga minamahal. Ang Diyos natin na nakilala, Diyos na Espiritu, Diyos ni Abraham, Diyos ni Moses, mga minamahal. Diyos ni Jacob at Diyos ng ating ginagalang malapastor. Ang ating ginagalang malapastor, mga minamahal, propeta ng ating pinakamahal na Panginoon. Mag-question ang bawat isa, bakit nangyari? Bakit nangyari? Pwede naman agad, mga minamahal kong mga kapatid, na ang ating... Bakit nangyari, mga minamahal kong mga kapatid, na kamuntik silang matamaan sa bomba? Bakit nangyari, mga minamahal kong mga kapatid, na halos mamamatay sa gutom? Bakit? Dahil ang ating dakilang Diyos na buhay, mayroong pakay, mga minamahal. Hindi natin, mga minamahal kong mga kapatid, naintindihan. Ngunit ngayon, naintindihan natin, mga minamahal, upang ang tao, si Elijah, bakit pinagkaloob ng ating dakilang Diyos na buhay? Upang ang tao ay magtitiwala sa mahal na Panginoong Hesukristo. At ang kanyang kaluwalhatian, hindi niya ibibigay kanino man. I will give my glory to anybody else. Ang kaluwalhatian ay akin lang, hindi sa tao, mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nangyari sa buhay ni Elijah, mga minamahal. Dahil ang kaluwalhatian para lang sa ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesukristo. Glory and glory to God. Ang salitang ito, kung minsan sa ating mga isip, parang hindi pa nangyayari. Pero asahan natin, sooner or later, mangyayari ito. Kaya aware tayo, mga minamahal kong mga kapatid. Darating at darating pag sinabi sa ating dakilang Diyos na buhay. Tayo'y umawit sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Glory and glory to God. Sa bawat oras at sandali, pagpupuri sa iyo lagi, pagsambay mananatili sa buhay ko. Siyang maghari sa bawat oras at sandali ay susunod sa iyo lagi. Sa mo'y mananatili sa buhay ko, ang siyang maghari. Ako'y maglingkod sa iyo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay aking buhay sa iyo, Panginoon. O
sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Ialay ang aking buhay sa'yo, Panginoon, upang bawat sandali ay maging gintong panahon. Bawat oras at sandali pupuri sa'yo lagi. Mananatili sa puso ko ang siyang maghari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Ialay ang aking buhay sa'yo, Panginoon, upang bawat sandali ay maging gintong panahon. Maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Ialay ang buhay sa'yo, Panginoon, upang bawat sandali ay maging gintong panahon. Upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Whatsoever God gives us, be grateful. Give thanks unto everything. Kung ano ang bagay na binigay sa mahal na Panginoon ay pasalamatan. Ito man ay kapighatian o kasiyahan. Dahil ang buhay ay napakaiksi. For God has appointed the beginning and the ending of the time of life. Ang buhay natin, ang Diyos lang ang nagpapaikot. Hindi ito sa atin. Dahil ang tinatawag na brook, mga minamahal, na ininuman ng tubig ni Elijah, nawawalay din ng tubig, mga minamahal. Nadadried up din, mga minamahal kong mga kapatid. Pero ang Diyos ang nagpapadala ng ulan. Wala man siyang makain, pero ang Diyos ang nagpapadala ng pagkain. Wala man tayong lakas na labanan kung minsan ang tinatawag na pagsubok. Ngunit ang Diyos ang nagpapadala sa atin ng kalakasan. Kaya sa ating mga buhay, wala tayong dapat ipag-alala. Ipagpapatuloy natin ang inumpisahan nating kabutihan. Dahil sa kapanahunan ng Diyos ay paparito na. Aanihin natin ang lahat nating itinatanim sa tunay na kasaganahan. Kasiyahan na walang patid doon sa kanyang kalangitan. Glory and glory to God.
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Let us pray unto the Lord. Oh Lord God, Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, bless each and every one of us. But first of all, forgive us to all the trespasses that we have done before you, Lord God, Heavenly Father. Sa lahat ng aming nagawang hindi kaaya-aya, patawarin mo kami, mahal namin Panginoong Hesukristo. Pagpapalain mo ang bawat kapatiran, maging sa mga hindi na namin nakikita, ibalik mo sa pananambahan. Huwag mong pahintulutan na matatangay sa agos ng buhay, mahal namin Panginoon, sa mundong ito. Maging sa lahat na mga kapatiran na nandito, kaming lahat ay pagpapalain mo, sunod dalangin naming mahal na pastor. O ang buhay namin ngayon ay nasa kasaganahan, ngunit hindi namin alam ang aming bukas. Hindi namin alam ang aming mga hakbang. Kung minsan ito'y nasa itaas, kung minsan ito'y nasa ibaba. Ngunit ang amin lang nalalaman na kapag kami ay nasa sa iyo, kaming lahat ay hindi mapapaano. Kaming lahat ay protektado mo, malaming Panginoon. Gaano man kalakas ang bagyo, gaano man kalakas ang hangin at ulan, ngunit kung kami ay nasa iyong mga kamay, kami ay may patutunguhan, kami ay may kasiguraduhan, malaming Panginoon. Hindi man kami kagaya sa masanlibutan na natatangi ang kanilang mga kayamanan, malaming Panginoon. Kami sa kayamanan sa sanlibutan ito ay wala man, ngunit ikaw ang aming kayamanan. Ikaw ang aming tinatawag na kasiyahan sa aming mga buhay. Kaya pagkaingat-ingatan mo ang bawat isa sa amin, malaming Panginoon. Sa mga trabaho, sa mga negosyo, sa kalakasan ng physical, material, maging sa mga financial, malaming Panginoon, maging sa mga pamilya sa dako ng Pilipinas, sa aming mga minamahal na mga kapatid, sa kanilang pagpaprocess ng kanilang mga papers, malaming Panginoon, padaliin mo, malaming Panginoon Jesucristo, nalalaman mo ang kanilang paghihirap, nalalaman mo, malaming Panginoon, ang kanilang mga pagtitiis. Padaliin mo ang mga papers na yan at paratingin mo ang kanilang mga pamilya upang lahat ay sama-sama na maglilingkod sa inyo, malaming Panginoon, puno ng kagalakan at kasiyahan. Maging sa mga spoken prayer, malaming Panginoon, ikaw ang nakakalam. Maging sa aming ginagalang malapastor, malaming Panginoon, kami ang mga bunga ng kanyang mga pananalangin. Aming kaligayahan at aming kasiyahan nang makita ang aming ginagalang malapastor na nasa kalakasan at mabuting kalagayan. Aming iniling sa inyo, malaming Panginoon, mananatili ang kalakasan ng aming ginagalang malapastor sa buong sambayan, malaming Panginoon, upang kaming lahat ay laging mapapangalagaan sa aming mga pananampalataya. Maging sa aming mga lahat ng kapatiran, malaming Panginoon, sa buong daigdig, kaming lahat ay sukluban sa iyong kapangyarihan, sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Mas hiling tayo, mga minamahal. Hallelujah. Glory and glory to God. By the power of God, in the mighty name of Jesus. By the blood of Jesus that put out and cover all such a thing right now, we command, cast out in the mighty name of Jesus, demons of angels and spirit and devils and this is from the 6 1. Hatred, jealousy, high pride, rebellious, religious, regardless, lessons and tell us, we command, cast out right now in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Glory and glory to God. Sicknesses and diseases be held in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah, praise the Lord. Tumayo tayo, mga minamahal, and jump 3 times.
and glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, dearest Jesus. We love you, dearest Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord God, the Heavenly Father. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory and glory to God.